What do you mean na may kinalaman ako? Oo, galit ako pero hindi ko kayang gawin yun. Kakarating ko lang din. Hindi kumbinsido doon sa Renz. Masyadong magaling magpanggap at magtago si Eleanor. At saka sinong hibang naaamin sa kasalanan. Gustong i-frame up ni Manang Sally si Althea sa isa sa mga gwardya. Ano? Tapos? Mabuti lang at nakatakas si Althea at nasa koteng matanda. Lihim na sunod-sunod na pamura sa Eleanor sa isipan. Sinasabi na nga ba niya una pa lang ay may kutob na siyang magiging palpak ang trabaho ng matanda sa kanya. Dapat talaga ay hindi na lang siya rito nagtiwala. Nasayang lang at napunta sa wala ang malaking halaga ng perang binayad niya dito. May nakapagsabi sa mga maid na kasama nilang narinig niya na kausap ka. Ikaw ang tinuturo nilang mastermind ng nangyaring gulo, Eleanor. Totoo ba yun? Ikaw ba? No, babe! Ilang hakbang siyang lumayo kay Renz. Kailangan niyang umarte. Busy akong tao at saka sa tingin mo may time pa ako makipag-usap kung kanino? Busy ako maganda para sa anak natin. Hibang bang maid niyo? Bakit dinadami nila ako? Pwes, patunayan mo na wala kang kinalaman sa nangyari. Pumunta ka bukas sa police station. Harapin mong matandang yun na nag-aakusa sa iyong ikaw ang salari ng plano. Hindi na nagustuhan ni Eleanor ang tono ng pananalita ni Renz. Base dito'y parang sinasabi nitong suspect pa rin siya sa gulong iyon. Kung hindi nabasag ang phone niya, nakita sana namin kung ikaw ba talagang kausap ng matanda. Hindi doon kabado si Eleanor. Ibang cellphone at number ang ginamit niya, just in case na pumalpak ng matanda. Mabuti na lang pala't hindi buong tiwalang binigay niya dito. Dahil kung nagkataon baka mapahamak siya ng matandang iyon. Pero anong tingin niya sa amin, Bobo? Kaya naming iparestore ang dala ng cellphone ginamit niya. Naalarma na doon si Eleanor. Kapag nangyari yun, malamang makikita ditong ilang palitan ng text gamit ang original number niya. Dito siya tatagilid, kaya marapat na amin siya. Aaminin ko, babe. Nakausap ko siya through text pero minsan lang yon. Tinatanong ko lang naman ang tungkol sa'yo. Ang mga ginagawa mo kasi sobrang busy mong tao ng araw na yun. Pumiyok ng boses ni Eleanor. Nagpapaawa sa lalaking kaharap. Pero hindi ibig sabihin nun ay may plano ko sira ng reputation mo. Isa pa malapit na kayong legal na maghiwalay. Sisirain ko bang maayos na nating plano ha, babe? Blanco nakatingin lang sa Renz sa mukha ni Eleanor. Sa mga sandaling yun ay wala siyang ibang maramdaman kung kaya wala rin siyang kahit na anong ekspresyong makikita sa kanyang mukha. Nagsimula ng mamulang mga mata ni Eleanor habang nakatingin pa rin sa blankong mukha ng kaharap na lalaki. Walang pakundangang pumatak ang mga luha kanina pang pilit na pinapalabas ni Eleanor. Naging madali lang na gawin yun ni Eleanor dahil sa emosyon ng kanyang pagbubuntis. Babe, maniwala ka naman sa akin. Wala akong kinalaman sa kung ano mang nangyari dyan sa loob ng bahay niyo. At sa kung anong ginawa ni Manang Sally kay Althea. Wala akong alam. Kinaplos-aplos pa ni Eleanor ang magkabilang pisngi ni Renz. Pilit na hinuhuli ang paningin ng lalaki upang kunin ang buong atensyon nito. Nagpanik na sa Eleanor nang makita niyang umiiwas ng tingin si Renz at wala ni isang emosyon na bababasa ang rumihistro sa mukha niya. Para siyang nakatingin sa ibang tao na ngayon lang niya nakita at hindi niya kakilala. Naiintindihan naman kita Alam kong galit ka. Sige na, isipin mo na lang nakasalanan kong lahat na nangyari. Ako ang may mali. Ako ang sisihin mo dahil nakipag-usap pa ako kay Manang Sally tungkol sa'yo. Kahit pa alam ko magagalit ka kapag nalaman mo. Tulad ngayon, ako na lang ang sisihin mo kung doon ka masaya at makakahinga ng maluwag, Renz. Sisihin mo ko. Isipin mo na ako may kasalanan nito. Hindi pa rin nagsalita sa Renz. Magaan niyang tinanggal ang kamay ni Eleanor na nakahawak sa kanyang magkabilang pisngi. Isang hakbang palayo sa babae ang ginawa niya. Ikinanganga na yun ni Eleanor. Lalo pang nabahala doon. Babe, anong ibig sabihin nito? Hindi ka ba naniniwala sa mga sinasabi ko? Pinaghihinalaan mo pa rin ba ako? Anong gusto mong gawin ko? Aminin ko kasalanan hindi ko naman ginawa. Yun ba, Renz? Yun bang gusto mo, ha? Aminin ko yun kahit na hindi ko naman ginawa para maniwala ka lang sa mga sinasabi ko. Eleanor, kampi ka na ba dyan sa kanya? Harap-harapan mo na ba siyang pinipili sa aming dalawa? Paano naman ako? Paano ang baby natin? Paano kaming dalawa? Sagutin mo ako. Nasaya ka na ba kay Althea? Sige lang, Renz. Ipapaabot ka na lang natin ang batang dinadala ko. Total naman ay. Akmang susuntokin ni Eleanor ang sariling tiyan niya habang patuloy na umiiyak nang pigilan siya ni Renz. Umigting ang panga nito. Tila bigla na nagkaroon ng buhay ang mukha niya.
Mahigpit nitong hinawakan ng dalawang palad. Nagwala na doon sa Eleanor sa sobrang sama ng loob niya. Pinadyak pa ng babae ang mga paa sa lupa habang malakas pa rin na umiiyak. Walang patid na parang sinasakal na siya ng sariling luha. Mariing pinalis niya yon sa muka. Humihikbi pa rin na parang sobrang kawawa sa harapan ni Renz. Hindi niya matanggap na sa lahat ng mga ginawa niya, ito lamang ang igaganti ng lalaki. Magsama kayong dalawa. Sige, piliin mo siya. Isipin mong ni minsan hindi tayo nagkakilala. Hindi mo ako nakilala at hindi mo ako nabuntis. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na kami. Pilit nagpumigla si Eleanor hanggang tuluyan siyang makawala sa mahigpit nitong hawak. Ibinuhos niya ang buong lakas para makawala. Bitawan mo ako. Aalis na ako. Total wala ka namang pakialam, hindi ba? Wala ka nang pakialam. Eleanor, sinabi ko lang naman sa'yo na pumunta ka ng police station bukas at ipaliwanag mo side mo. Iklaro mo sa kanila na wala kang kasalanan kasi baka mamaya idiin ka ni Manang Sally. Nais ko lang namang ipakita mo na wala kang kasalanan. Linisin mong pangalan mo. Bakit ko yun gagawin? Wala nga sabi akong kasalanan. Papapuntahin mo ko doon? Parang sinabi mo na rin sa kanila na guilty ako eh. Eleanor, hindi ako pupunta. Anong gagawin ko doon? Wala akong kasalanan na aaminin sa kanila. Alam ko naman kung bakit ka nagkakaganyan. Gusto mo kaming idispatcha nitong bata. Eleanor, hindi yun ang ibig ko sabihin. Kung saan-saan ka na napunta. Dahil yun ang pinaparamdam mo sa akin, Renz. Worried lang naman ako sa'yo kaya ako pumunta dito. Kung alam ko lang hindi na sana ako tumungo dito para makipagkita sa'yo. Inaalala lang kita. Minasama mo pang lahat ng ito? Akmang tatakbo na sa Eleanor pero mabilis na hinablot ni Renz ang isang braso niya. Dahilan para mapigilan ang mabilis na paglayo nito. Bitawan mo ko! Bakit mo ako pinipigilan? Kung may nararamdaman ka pa rin kay Althea, makipagbalikan ka sa kanya kagaya ng gusto ng lolo mo. Hindi pa huli ang lahat, Renz. Malaya ka pang gawin ang lahat ng gusto mo dahil hindi pa rin naman finalize ang annulment niyo, hindi ba? I'm sorry, babe. Hila dito ni Renz palapit sa dibdib at mahigpit na itong ikinulong sa kanyang mga bisig. Masyado lang ako okupado sa mga nangyari kanina. Sorry na kung may nasabi akong napasama ng loob mo. Masuyong halik pa nito sa tuktok ng ulo ni Eleanor. Agad namang napalubag ang loob noon ni Eleanor. Matapos ang 1 minuto ay tumigil na rin ito sa pag-iyak na parang nagdahilan lang. Hindi ka na ba galit sa akin, babe? Napabuntong hininga si Renz. Hindi naman siya galit kay Eleanor. Nagdududa lang siya ng kaunti. Hindi naman ako galit. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala doon kay Manang Sally. Sisiguraduhin ko na hindi niya idadawit ang pangalan mo. Pero sundin mo sana tong kasunduan at hiling ko sa'yo. Huwag ka na munang magpapakita sa harapan ni Althea. Layuan mo na rin siya para hindi siya maghinala pa sa'yo. Hindi mo mababagong isip noon. Wala rin namang magiging ebidensya. Gagawan ko na lang ng paraan yan tungkol sa data ng basag na cellphone ni Manang Sally. Napatingala si Eleanor sa mukha ni Renz. Ang bilis talaga nitong utuin at paikutin. Ang bilis na kunin ang loob niya kahit na naghihinala siya. Gagawin mo yun, babe? Para sa akin? Tumango si Renz. Nasa malayo pa rin ang tingin. Hindi niya pwedeng pabayaan na mapahamak sa Eleanor lalo pat dinadala nitong anak nila. Maliman sa paningin ng lahat pero kailangan niyang protektahan ng mag-ina. Basta tandaan mo sinabi ko, hintayin na lang natin na matapos ang finalization ng annulment at ituloy ko ang unang plano. Paulit-ulit na tumango sa Eleanor. Sige na, umuwi ka na. Anong oras na nasa labas ka pa? Baka magkasakit ka't maapektuhan ng anak natin. Alalahanin mo na hindi ka pwedeng magkasakit ngayon, Eleanor. Babe, hindi ka ba pwedeng sumama sa akin ngayon? Doon ka naman matulog sa apartment ko. Ang tagal na nung huli kang natulog sa tabi ko. Hindi mo ba ako mapapagbigyan ngayon, babe? Hindi kita mapagbibigyan, Eleanor. Sorry. Marami akong kailangang gawin. Marami akong dapat na ayusin. Bukas, pupunta pa kami ng police station ng maaga para ayusin ang kasong isasampa kay Manang Sally. Umuwi ka na muna ngayon. Nabalot ng lungkot ang puso ni Eleanor pero hindi na niya isinatinig yon. Naisip na baka magalit ito oras na sawayin. Ang mabuti pa'y sumunod na lang muna, kaysang paulit-ulit na magreklamo. Sige, tatawagan kita kapag nasa apartment na ako, Renz. Tumawag ng taxi si Renz at pinasakay doon sa Eleanor. Lingid pa rin sa kaalaman niya na sa kabilang bahay lang ito.
Matamang tinanaw ito paalis. Ilang minuto pang lumipas bago siya pumasok sa gate upang pumasok sa loob. Parang pinipiga sa sakit ang puso ni Althea habang nakadungaw sa balcony. Makailang beses na namuong kanyang mga luha ngunit kagad niyang pinapalis. Mula kasi doon sa tinatayuan niya ay tanaw na tanaw niya ang bulto ng dalawang tao na magkayakap. Kahit na malayo, kilala niyang tindig ni Renz. Hindi man niya isipin pero alam niyang sa Eleanor ang kayakap nito ngayon. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Sa mga nangyari ngayong gabi, ayaw na niyang dagdagan pang stress niya. Nagkukumahog siyang bumaba ng hagdan. Hindi niya mapigilang sumugod kahit na anong pagpipigil ang gawin niya, lalo pa na pumitik sa kanya. Isipan ng pagiging magkasabwat nila ni Manang Sally, kailangan niya makaganti. No, Althea, pigilan mo sarili mo. Huwag kang susugod. Baka mapahamak ang baby mo at ang baby niya kapag inulpi mo siya. Tama na ang stress, please, tama na. Kalmahin mo sarili. Nasa may main door na siya ng bahay. Akmang palabas na nang biglang matigilan. Umikot siya para bumalik. Diretso siyang humakbang papasok ng kusina. Padabog na kumuha ng baso at nagsalin doon ng tubig. Doon niya binunton ang galit. Sunod-sunod niyang nilagok yon. Pilit na kinakalma sariling galit na galit pa rin. Umingit ang pintuan. Sign na may pumasok sa loob at muling nagsara. Malamang si Renz na. Gising ka na pala, Althea. Hindi niya ito pinansin. Humakbang siya papuntang lababo at nilagay doon ang baso. Ipinagtaka naman niya ni Renz. Kanina ay okay naman silang dalawa ng babae. Bakit bigla na lamang itong hindi namamansin na naman? Anong oras tayo pupunta sa police station bukas? Lumingon si Althea sa kanya, puno ng galit ang mga mata. Gusto niyang ibato sa mukha nitong ginamit niyang baso para maibsan ng galit. Ako na lang, huwag ka nang sumama kung busy ka. Kaya ko na doong mag-isa. Kalmado niyang sagot. Hindi, sasamahan kita. Kailangang naroon ako para malaman ni Manang Sally at ng mga kasama niya na hindi tayo nagbabantalang. Hindi na nagsalita si Althea. Ano pa bang sasabihin niya? Kung gusto nitong sumama, edi sumama siya. Akmang aalis na sana siya nang biglang bumaba ang tingin niya sa isang kamay ni Renz na may bahid ng mga natuyong dugo. Kasabay ng pagkawala ng galit ay kumabog ang dibdib niya, lalo na makita niyang may ilang sugat na parang nahiwa ito sa mga kamay. Nasugatan ka ba? Bumaba ang mga mata ni Renz sa dalawang kamay niya. Noon lang din napansin na sugat. Wala ito, nahiwa lang konti doon sa piraso na. Humakbang palabas ng kusina si Althea. Sinundan siya ni Renz ng tingin. Ilang saglit lang ay bumalik ito bitbit ang box ng first aid kit nila. Halika dito, linisin natin at baka magka-infection. Hindi gumalaw si Renz para sumunod. Shock pa rin sa pagiging kalmado ngayon ni Althea. Sa ibang babaeng humangawa na ito, nagwawala. Anong gagawin mo? Piko na nagangat ng tingin sa Althea, hindi pa rin niya nakakalimutan ang nakita niya kanina at nagpapaalab pa yun ng galit niya sa lalaki. Subalit sinantabi na lang niya muna yon. Pagod na siyang makipagtalo't lihim na magalit sa lalaki. Ubus na ang energy niya. Siguro hihiwain ko at mas paduduguin niya sugat mo. Sarkastikong tugon ni Althea, na ikinataas ng gilid ng labi ni Renz. Bago pa muling makapagsalita si Althea ay tinawid na ni Renz ang distansyang naghihiwalay sa kanila. Iniunat ang kamay para kay Althea. Bulag ka ba? Hindi mo nakita kanina na sugatan ka na? Paano kung mas ma-infection? Nanigas ang katawan ni Renz habang pinagmamasdan si Althea na linisin ang sugat niya. Seryosong mga mata nitong nakapako dito. Ang layo naman niyan sa bituka. Wala akong dapat na ipangamba. Kahit pa malayo sa bituka kapag na-infection, hindi mo ba alam na mas malaki yung problema? Itinikom ni Renz ang bibig, isang lihim ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi, habang ang mga matay nasa seryosong mukha pa rin ni Althea. Ayan, okay na. Huwag mo na lang munang basain ng tubig hanggat hindi pa natutuyo. Maraming salamat, Althea. Walang imik na tumalikod na si Althea matapos ibalik ang box ng first aid kit sa lagayan at tumakyat na rin siya ng hagdan. Naramdaman niya ang pagsunod ni Renz pero hindi niya malang ito nilingon. Good night, Althea. Dire-diretso pa rin siya sa kanyang silid, ni hindi sumagot sa sinabi nito. Wala rin siyang plano. Ang kapal ng mukha niya mag-good night sa akin, matapos niyang yakap-yakapin si Eleanor. Kinabukasan ni maaga pa lang ay nasa police station na sila. Sumama pa rin si Renz sa kabila ng pagsasabi niyang kahit siya na lang. Formal silang naghahain ng reklamo. Hindi nila pinakinggan ang paulit-ulit na paghingi ng tawad ni Manang Sally at ng ilan nitong kasamahang nasa loob ng piitan.
Kung anong daang gabi ay tahimik ang mga kasama ni Sally, ngayon ay parang mga kinakatay na baka kumakaiyak, makiusap at makahingi ng paulit-ulit na tawad sa mga nagawang kasalanan nila kay Althea. Pasensya na rin ng lahat ng kasalanan ay may kabayaran. Maging aral sana sa inyong lahat ang mga nangyari. Ilang oras lang ay tinagal nila doon at umuwi na rin ng bahay. Masakit man sa puso ni Althea na hindi niya mapatawad ang mga maid. Kinalma na lang niya ang sarili na ginawa niya yon, hindi para lang sa sarili ko, hindi para sa magiging anak niya. Althea, pwede ba tayong mag-usap? Si Renz na alumpihit sabihin yon dahil nakita niyang pagiging seryoso ng mukha ni Althea. Tungkol saan? Nakausap ko si Eleanor. Hindi kumibo si Althea. Ano naman ang sasabihin niya? Tanungin niya pa ba ito kung kailan na tanong na pag-usapan nila? Hibang ba siya? Tinatanggi niya nga tungkol sa sinabi ng ibang maid sa pagkakadawit niya. Pero gusto kong malaman mo na naniniwala kung may kinalaman siya kahit walang matibay na ebidensya. Huwag kang mag-alala. Sinabihan ko naman siya na kung talagang wala siyang kasalanan, ay maaari bang huwag na muna siyang magpapakita sa'yo. Dumistansya siya. Hindi pa rin nagsalita si Althea. Alam ko hindi mo siya mapapatawad. Gago ka ba, Renz? Hindi mo ba naiintindihan ang nangyari nang dahil sa kagagawa niyang babaeng yan? Tapos gusto mo patawarin ko siya? Sira ulo ka. Kung sa'yo ayos lang, sa akin na ginawa nila ng masama at pinagplanuhan ng hindi maganda. Hindi ayos. Narinig mo? Hindi. Hindi na napigilan ni Althea ang galit na kanina pa pinipigilan sa dibdib. Sumabog na siya doon. Huwag mo na akong kakausapin. Tumalikod na si Althea. Hinabol siya ni Renz. Althea, alam mo naman ang sitwasyon niya. Buntis siya. Palagi yun na lang bang irarason mo sa akin, Renz? Buntis siya kaya kahit na anong gawing masama niya ay ayos lang? Dapat na patawarin? Buntis siya at bawal din siyang parusahan? Natigil si Renz sa paghabol sa kanya. Nang tumigil si Althea at humarap, hilam na sa luha ang kanyang mga mata na mariing pinalis ang likod ng kanyang palad. Sobrang sakit ng nakarehistro sa kanyang mukha na kahit iiyak ng todo ay hindi na mawawala. Kung ganyan lang pala, edi lahat ng buntis ay entitled ng gumawa ng krimen. Tapos ang ikakatwiran dahil buntis siya? Punyetang mindset mo yan. Magsama kayong dalawa. Bago pa muling makapagsalita si Renz ay tumalikod na si Althea at nagpatuloy sa pag-akyat ng hagdan. Naiwan ng lalaki na marami pa sanang nais na sabihin kay Althea. Bro, tapik ni Gerald sa isang balikat ni Renz na makarating sa upuan nito. Inilahad nito nakatiklop na kamao para makipag-fist bump sa kaibigan. Kanina ka pa? Sorry, I'm a bit late. Si Gerald ay ang isa sa best friend ni Renz na kababalik lang ng bansa. Ilang araw na nakalipas nang malaman niyang bumalik ang binata. Ilang araw na rin itong kinukulit sa Renz na makipagkita sa kanya upang uminom pero dahil sa trabaho at problema, ngayon napilitan na siyang pagbigyan ng kaibigan. Medyo bro, harap dito ni Renz matapos sa idin ang laman ng hawak na shot glass. Inuumang ang fist niya sa kaibigan. Kamusta ka na? Heto, nakikita mo naman, pogi pa rin. Wika ng kaibigan matapos tumawa ng buot maupo na sa tabi ni Renz. Mukha kang problemado ah. Open sa Renz sa mga nangyayari sa buhay niya sa kaibigan. Alam nito ang lahat ng mga ganap, ultimong mga nangyaring kaguluhan sa bahay nila. About kay Althea ay nabanggit din kay Gerald. Ibig mong sabihin ang asawa mo lang ni si Althea mismo nakabisto ng plano ng isa sa mga maid ay minima ng Sally. Oo, siya lang at nakokonsensya ako bro. Paano ko hindi nakatakas doon si Althea? Ano na kayang nangyaring masama sa kanya? Seryoso ka na nakatakas talaga siya? Oo, kasi itong mga maid, hindi rin naman sila magsasabi na nasa loob si Althea kung wala naman talaga siya doon. Magaling lang talagang naging diskarte nitong si Althea. Saka nakita ko itsura niya ng gabing iyon. Hindi siya alis nang hindi niya dala ang cellphone. Maiwan ng wallet niya, wag lang ang cellphone niya. At saka nakatsinelas lang siya. Mukha pang ang bagong tsinelas niya. Baka nga wala pang sapi ng paa niya nung tumakas siya. Grabe naman yan bro, napakatapang. Nagsalin na ng mamahaling alak si Gerald. Sa baso niya at ininom iyon. Ginawa rin yun ni Renz. Ano itong sinasabi mo na may kinalaman sa nangyari ang side chick mo? Sure ka ba doon? Side chick ang tawag dito ni Gerald. Kahit pa ilang beses na itama ni Renz, napapakasalan niya rin naman ang babae at magiging legal sila. Hindi nito na bagong isip ng kaibigan niya. Siguro magbabago lang yon kapag naikasal na sila. Nabanggit ng mga maid na nahuli namin ang pangalan niya at naniwala ako doon.
Isa pa, noong nakausap ko si Eleanor, inamin niya na nakakausap niya nga raw si Manang Sally. Hindi niya man tahasang aminin sa akin na siya talagang utak ng kaguluhan at ng plano'y alam ko. Nararamdaman ko, sangkot siya sa gulong iyon. Huminga ng malalim si Gerald. Hindi maaarok ang lalim na problema ng kaibigan ngayon. Ikaw naman kasi bro, sana hindi ka na lang nagmadaling mag-asawa. Hindi ka naman pala sigurado. Kung hindi ka nagmadali, wala ka sanang kinakaharap na ganitong problema. Ayan, ikaw ang kumuha ng batong ipupukpok sa ulo mo. Sakit talaga sa ulo ang mga babae, kaya dapat nagstay ka na lang na single. Fling-fling na lang. Hindi ko naman sukat akalain na magagawa ni Eleanor yun. Saka mabuti siyang tao. Babae, alam din naman natin na kaunting panahon na lang at tapos ng annulment namin ni Althea. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit gagawin niya to. Baka kasi hindi na siya makapaghintay. Alam mo naman ang mga babae. Masyado na ngang seloso, mainipin, gusto pa'y ora-oradang pakasalan mo. Kaya allergy talaga ako sa babae. Kaunting panahon na lang tatagal ang hintay namin, kaya bakit kailangan pa niyang gumawa ng ganito? Hindi ko na lang inaway kasi alam mo na, buntis siya. Baka makasama pa sa bata yun. Sandali nga, nagkita kayo? Hindi sumagot sa Renz na dinaan na lang sa pag-inom ng alak. Subalit tumango naman to. Oo, tapos hindi ako makapaniwala na magbabago siya. Okay naman kasi ugali niya dati. Bro, walang permanente sa mundo. Alam mo yan. Ang mabuti pa, iinom na lang natin yung problema mo. Lilipas din, kusang mawawala. Tama ka, iinom na lang natin pero iba talaga. Kahit si Althea ang laki ng pinagbago niya. Nagulat ako sa kanila. Hindi ko na sila kilala bro. May naisip ako, bakit hindi mo na lang gamitin si Althea para makatakas ka sa side chick mo? Sinama ng tingin na rin si Grayson. Anong ibig mo sabihin na gamitin ko siya? Tigilan mo nga ako bro, umiling ito sabay inom. Ikaw naman kasi bro, mabait na si Althea eh, maganda. Kumbaga, complete package na, tapos nagawa mo pa talagang lokohin. Iba ka rin eh. Hindi nagsalita sa Renz na dinaan na lang sa pag-inom ang lahat. Nilunod niyang sarili sa kaharap na alak. Anong plano mo na ngayon bro? Ginala na rin sa mga mata sa paligid, sa mga kumukutitap na mga ilaw sa kanyang harapan. Panakanakang nasisilaw noon ang mga mata niya. Sa sandaling ito, hindi malinaw kung anong laman ng isipan ng lalaki. Naguguluhan siya. Hindi ko alam bro, wala akong idea. Iiling niya sabay inom ulit ng alak. Mahirap talaga yan, para kang naiipit sa dalawang batong nag-uumpugan. Kung iniwasan mo kasing mamangka sa dalawang ilog, wala ka sa ganitong sitwasyon. Gusto mo pa kasing tumikim ng ibang putahe. Ayan tuloy, nahirapan ka. Hindi ko alam bro, kung itutuloy ko pa bang tumira sa isang bubong kasama si Althea. O mawala na lang ng pakialam ko anong klaseng babae si Eleanor at ituloy ang unang naging plano ko. I mean, walang babaguhin. Anong ibig mo sabihin bro? Naguguluhan ka ba? Medyo, nalilito lang ako sa nararamdaman ko. Mahinang natawa si Gerald, ngayon lang niya nakitang kaibigan na maguluhan sa isang bagay. Hindi ito ang Renz na kilala niya na may isang desisyon sa buhay. Walang makakabali, nakakapanibagong makita ito ngayon sa ganitong sitwasyon. Ngayong nangyari ng ganito, sa tingin mo magbabago pa si Eleanor? Paanong pagbabago pa bro? Pati ako naguguluhan na rin sa mga tanong mo. Wala, huwag mo na lang akong pansinin. Bro, ibig mo bang sabihin hindi mo na alam kung sinong pipiliin mo sa kanilang dalawa? Wow bro, ano yan? Nararamdaman mo na bang gusto mo nang manatili sa tabi ni Althea? Wait lang ha, masyado kang magulo. Sagutin mo to ha, nagsisisi ka na ba na hinamon mo si Althea ng annulment? Shut up Gerald, there is no such thing as regret in my life. Talaga ba bro? Nilikapan pa yun ng malakas na hagalpak ni Gerald. O kung magsisi man ako, wala na rin namang silbi yun ngayon. Nabuntis ko na sa Eleanor at kailangan kong panindigan ang responsibilidad sa kanila ng magiging anak namin. 5 buwan ng batang nasa tiyan niya. Buo na, humihingat meron ng heartbeat. Kaunting panahon na lang isisilang na siya. Tatalikod pa ba ako? Tsk, masyado ka kasing matulis bro. Lakas mo mang babae, tapos hindi ka pa marunong gumamit ng protection for your safety. Tingnan mo resulta, sakit sa ulo hindi ba? Hindi nagsalita sa Renz. Saka bro, isipin mo mabuti, pinili mo si Althea. Ang tanong, gusto ba ni Althea yon? I mean, sa tingin mo ba papayag si Althea ang alagaan anak ng side chick mo? Malaking gulo yun at unfair sa asawa mo. Hindi naman din siguro siya tanga para pumayag sa ganyan. Kaya nga, lalo pat nagbago na si Althea. Hindi na siya kagaya ng babaeng nakilala ko noon na martir.
Sobrang laki ng pinagbago niya, bro.